At samantala mga kabombo, balikan po natin mamaya yung usapin na yan. Sa ngayon po ay makakapanayam po muna natin at nasa atin pong linya. Yan si Professor Roland Simbulan, Chairperson po ng Center for People Empowerment in Governance or CENPE. Good evening po sa inyo, Professor. Magandang gabi, Marian, at magandang gabi rin sa inyong mga taga-pakinig. Okay po, ayun po. At good evening din po. Maraming salamat po sa oras at muling pagpapaunlak niyo po, Professor, sa panayam ngayong gabi. Ito, hindi na po tayo papaligoy pa sa ating pag-uusapan dahil ito, nasa ating talakayin yung pag-lift na po nitong restrictions sa SALN na kung saan kahapon nga po ay naglabas na po ng memorandum si bagong talagang ombudsman, Jesus Crispin Boyeng Rimulya, lifting nga yung restriction po nitong SALN. Una, yung po munang reaction dito na finally, ito po nagkaroon na po ng lifting dito po, Professor. Well, dapat naman walang mga balakid o restrictions yung dito sa SALN. Kasi kaya in the first place, kaya nagkaroon ng batas noon ukol sa statement of assets, liabilities, and net worth, no? Yung ating bansa, precisely para maging transparent, no? Maging transparent yung ating mga mamamayan dito sa lifestyle ng ating mga public officials, no? Para masiguro na yung kanilang tungkulin ay kanilang ginagawa at hindi sila gumagawa ng kalokohan kung saan ay ginagamit o winawaldas itong pera ng taong bayan, no? So talagang maling-mali yung ginawa ni dating Ombudsman Martires na sa kabila ng pagkakaroon natin ng isang batas ukol sa SALN ay naglagay siya ng mga restriction o conditions, no? Dito sa paglalabas ng SALN. Aanin mo pa yung SALN kung napakaraming restriction at walang access dito yung media at wala ring access yung ating mamamayan upang silipin yung lifestyle. Kasi kung nagla-lifestyle check tayo, maganda kasing indicator itong pag-scrutinize natin sa SALN ng ating mga opisyal na nire-require na taon-taon, usually by the end of the year, na lahat ng ating mga officials ay mag-fill up ng kanilang SALN at ipapanotarize pa ito, no? At once sinubmit itong SALN nila, ang depository nito o magtatago nito yung ombudsman, no? So nararapat lamang na yung ombudsman wag nang maglagay ng ng mga balakid o restrictions para sa access kasi itong mga corrupt officials, no, nakakalusot sila kapag wala tayong transparency, no? Pag tinatago yung maraming mga sa gobyerno, mga nila, no, information na dapat nating malaman. Halimbawa, kasi fix naman yung kanilang salary, ngayon kaya may SALN para may pakita at ma-check natin na yung kanilang mga pera na nasa bangko, gayon din yung kanilang mga ari-arian, no, ay tugma doon sa kanilang kinikita bilang mga kawani at officials ng government, no? Kasi kung masyadong halimbawa between year 1 and year 2 masyadong lumobo yung kanilang mga yaman sa bangko at gayon din yung kanilang mga real estate, mga kotse nila, then parang red flag yun, no? Na dapat i-check kung bakit ganon. Kasi hindi naman sila dapat nasa public service para yumaman, no?
nasa public service sila para gawin ang kanilang tungkulin upang i-manage ng husto itong taxpayers' money para itong perang ito ay magamit para sa mga serbisyong pampubliko. Itong taxpayers na ito na minamanage nila, hindi natin pinapamanage sa kanila para kanilang ibulsa, no? Kaya dapat nararapat lamang na sa pamagitan ng SALN at saka yung transparency, no, na kasama o kakibat nitong mga SALN na ito, dapat ay nakikita ng media at ng taong bayan yung kanilang status, no, yung kanilang income at ano yung kanilang lifestyle. So importanteng indicator ito para malaman yung kanilang lifestyle, itong SALN. So sana itong ating bagong ombudsman hindi hahanap o gagawa ng mga sagabal dito sa pagiging transparent ng SALN. Kaya so far magandang indicator o magandang itong direksyon na sinasabi ni Ombudsman Remulla na gagawin niyang transparent itong ating mga SALN at hindi siya maglalagay ng mga balakid, no, katulad ng dating Ombudsman Martires, para itong SALN na ito ay talagang transparent at isa sa publiko. So ganun dapat, nararapat lamang na ganun. Okay. Etong unang ginawang ito ni bagong ombudsman Boying Remulla po, Professor, ay how big itong first na kanya pong i-implement as bagong ombudsman po, itong pagsasapubliko po ng SALN po, na how big na ito po yung kanyang prioritize or inuna po? Well, nabanggit niya kasi na sisigaruduhin niya na yung mga posisyon katulad ng presidente, vice president, lahat ng members ng Congress, no, yung kanilang SALN ay magiging publiko, no. In other words, sana nga mangyayari na kahit na mga niya ito, political ally niya o kaya even yung kanyang boss, no, kasi boss niya presidente na nag-appoint sa kanya bilang cabinet member, dapat walang walang exception, kasi kapag nagsimula kang maglagay ng mga exception sa rule, diyan talaga ay mababiolate yung yung rule na yan. So dapat walang exception to the rule. So dapat lahat ng SALN ng mga opisyal tulad ng binabanggit niya, from the president, vice president, at all the cabinet members, including members ng Congress, yan dapat ay available for public scrutiny, no, ng media at ng mga mamamayan. Kasi kung gano'n ang mangyayari, makakatulong pa nga yung media at mga ordinaryong mamamayan sa pagbabantay dito sa corruption. Kasi gusto nga nating matigil na nga itong corruption. Malakas ang public opinion ngayon na itong ating mga opisyal na nangungurakot sa kanilang posisyon ay maparusahan at matigil na talaga once and for all itong corruption dahil dito sa labas na scandal, no, lalo na ukol sa, in particular, sa flood control projects, no. Okay. So maganda nga, actually suggestion ko nga yung mga SALN ng lahat ng opisyal starting nung siguro as early as 10 years ago, no, 2016 siguro pwedeng cut off
yung simula ng Duterte administration, no, kasi maraming flood control projects pang na nagsimula nung panahon yon eh. In fact, naging number one contractor itong mga Diskaya, no? At nung panahon yon, siguro magsimula sila noong 2016, yung SALN na nasa records ng Office of the Ombudsman, tapos pataas up to the present, no? Yun ang sa publiko nila para maano natin, no, makita at makakatulong ito sa ongoing investigation laban sa korupsyon na ginagawa ng Independent Commission on Infrastructure, at saka at the same time ginagawa rin ng House of Representatives at yung Senate Blue Ribbon Committee sa kanilang mga public hearings, no. So sana walang ilalagay ng balakid, kasi I think pag naglagay ka ng balakid, parang sinisira mo yung batas on SALN eh, no? Para kang nagbigay ng go signal, at the same time inaawat mo na gumawa o kumilos yung mamamayan upang bantayan yung kanilang pera, no, na ginagamit o winawaldas ng mga opisyal sa gobyerno. Okay po. So ito po nitong araw at maging kahapon may mga mangilan-ngilan po na mga mambabatas po yung naghayag na sila po ay suportado nila at wala silang pagdadalawang isip na sa publiko po yung kanilang mga SALN, pero we haven't heard pa dun sa iba pong mga opisyal po ng ating gobyerno. And ito po Professor, how necessary na dapat pong manguna din si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Na maglabas or magsa publiko po ng kanya po mismong SALN as president po? Actually, hindi dapat nasa kamay ng opisyal eh. Yung paglalabas ng SALN. Actually, dapat ang gagawa ng paraan para maging public no, maging open to public scrutiny, ika nga, yung Office of the Ombudsman. Kasi normally yung mga opisyal kasi kung sila ang aasahan na voluntarily bigay ng impormasyon, lalo na kung may ginagawa silang hindi tama, hindi mo maasahan, no? At best, kasi may form na yung SALN na kailangan nilang i-fill up para siyang sworn statement, no? Kailangan i-fill up mo yon, yung properties, magkano yon, tapos yung bank accounts, kotse mo, anong klaseng year, modelo, yung kotse mo, tsaka estimated amount nun, pati yung iyong mga assets o pera na nasa bangko, dapat i-declare mo doon, no? So, yan, usually notarize, no? At sinasubmit ng bawat ahensya ng pamahalaan sa Office of the Ombudsman para i-deposit ito sa Office of the Ombudsman. Ngayon, ang dapat magbigay o mag-open sa public at media nito, yung Office of the Ombudsman, hindi yung opisyal. Kasi siyempre, usually yung opisyal hindi mo maasahan na sila ang gagawa nun. Ang tungkulin talaga ng Ombudsman ay yung maging depository nitong sinasubmit na SALN, at to make this, at saka at the same time, to make this available to the media and especially to the public. So, ganun. No? Kasi, palagay ko, mas malaking bagay kung tumutulong yung mga mamamayan natin dito sa pagbabantay ng ating pera, at hindi lamang trabaho ito ng Ombudsman o ng COA o ng Department of Justice, pero lahat ng mamamayan ay makakatulong sa pagbabantay at pagsilip ditong mga SALN ng ating mga opisyal.
Okay po. Eto po, Professor, no, dun nga, no, before nitong pag-lift ng restriction, dahil dati meron nga pong restriction dito sa pagsasapubliko ng SALN. Sa tingin po ba ninyo, kung hindi po nagkaroon ng restriction noon sa pagsasapubliko ng SALN, do you think, Professor, wala po siguro sana tayo sa ganitong sitwasyon kaya ngayon na tinatalakay natin itong nga isa po sa pinakamalaking maituturing na korupsyon sa ngayon sa ating bansa, sir? Definitely, definitely. Mm. Kung noon pa, kasi halimbawa, bibigyan ko kayo ng halimbawa, yung kasi maraming nasangkot dito sa anomalyang nangyari, mga opisyal ng DPWH, no? Kung ito'y matagal ng isinapubliko, no? Yung mga SALN na yon ng mga opisyal na yan na nagtatrabaho sa DPWH at ganun din siguro yung mga SALN ng mga opisyal na perhaps nasa iba pang ahensya ng pamahalaan, including yung mga congressman na involved ngayon, lumalabas na involved dito sa anomalya. Sana nakita na, noon pa nakita itong red flag na ito. Paano at lilitaw yung mga tanong, paano nagkaroon ng ganong yaman, no, itong mga taong ito. So dapat doon pa lang nung meron nang lumitaw na red flags doon sa kanilang mga salin, ito'y nahalungkat, no? At hindi natin pinabayaang lumobo ng lumobo hanggang ngayon ito, katulad nito. Kaya siguro ang lakas loob nila ghost projects dahil yung mga Mm-mm. unang maliliit na pangungurakot na ginawa ay napabayaan at walang sumisita sa kanila. So palaki ng palaki itong anomalya hanggang at paulit-ulit tapos hanggang humantong sa ilan ba yung ghost projects yung sinasabi ni Secretary Vince Dizon, no? Halos halos 421 ghost projects, imagine, no? At hindi lang ito mga hindi lang ito mga malamang hindi lang mga flood control kasi maraming mga infrastructure projects sa education, yung paggawa ng mga school buildings, no? Paggawa ng infrastructure para sa ating Department of Health. Marami din 'yan, no? Mga clinics, hospitals, no? So, talagang lumaki ng lumaki at lalong naging malakas ang loob nitong mga corrupt na opisyal natin at palaki ng palaki yung amounts na kanilang winawaldas sa kanilang tungkulin, no? Na hindi nababantayan. Siguro noon pa kung na itong red flag, nabuksan na ito, hindi humantong sa ganitong kalaking skandalo at ganitong extent at ng korupsyon na nakikita natin at lumalabas sa mga reports. Okay po. At sa ngayon po, wala naman po kayo nakikita, Professor, no, na maaring maging loopholes nitong pagbubukas na may sa publiko po ang SALN po. Well, so far, dapat kasi natin na bantayan na wag silang maglagay ng mga restrictions. Kasi yung loopholes na tinatanong mo, actually, lilitaw lang yan o mangyayari lang yan kung may mga exceptions at restrictions doon sa transparency, pagiging transparent nitong mga SALN. Kasi tulad nung nabanggit ko kanina, itong SALN law natin, kaya nagkaroon ng ganyan para magkaroon ng transparency sa ating pamahalaan kung saan ang mga opisyal natin ay voluntarily idedeklara nila yung kanilang mga assets, no, ari-arian at yaman, ika nga, no? At actually kasi ito parang under oath na rin kasi pinapanotarize pa yan. Tapos siyempre pag pinanotarize mo para kang sumumpa na tama
at accurate yung sinusulat mong impormasyon. Ngayon, pag sinabit mo yan sa Office of the Ombudsman, dapat bukas yan at binubukas yan sa media at sa publiko, including mga citizens na involved sa anti-corruption campaign. So, kung lahat siguro ginagawa ang duty, no, ayon sa ating batas at hindi tayo nag-iimbento, gumagawa ng mga balakid o restrictions para maisa publiko ito. Siguro lalo nating mapapahusay itong anti-corruption campaign. Lalo na itong mga mechanisms, no, para bantayan ang pera ng taong bayan at masiguro na itong ating pera na kinocontribute bilang taxpayers ay pupunta talaga sa serbisyong pampubliko at tutugon dito sa pangangailangan ng ating nakararabing mamamayan, lalo na yung mga nasa laylayan. Okay po. So, siguro panghuli din pong tanong natin, Professor, ay sa tingin po ninyo, after nitong pag-lift ng restriction po for the SALNs po ng mga government officials natin, ano po, kung kayong tatanungin, ano po ang siguro ina-expect ninyo na susunod po na siguro hakbang at maaring malaking o gagawin po ng kasalukuyan pong ombudsman po na si Remulla, Professor? Well, actually, tulad nung natalakay natin previously, no, sa ibang pagkakataon, itong SALN na ito, tingnan natin bilang isa lamang mekanismo para ma-discourage natin yung korupsyon sa ating pamahalaan. Kasi yung teknolohiya, halimbawa, no, pwede nating gamitin para bantayan yung panggagastos ng ating national budget, no. Maraming mechanism na pwede nating gamitin, no, including technology, pero para sa akin dapat encourage natin yung mga constitutional bodies natin katulad ng COA, no, na gawin yung kanilang trabaho talaga, no? Kasi kung ginagawa nila yung trabaho nila, mahihirapan talaga or almost impossible na magkaroon ng corruption sa ating pamahalaan, no? So, previously nabanggit natin nung tinalakay natin itong paggamit ng teknolohiya, no? Pero side by side dito, kailangan din ay finally mapasa na yung Freedom of Information Act, no? Matagal na kasi itong panukalang batas na ito eh. Itong Freedom of Information Act na yung mga agencies ng government ay kung ire-request ng mamamayan o ng media yung kanilang mga records or transactions, mga kontrata, etc., ay dapat ay malayang pwedeng i-access at pag-aralan at scrutinize ng ating mamamayan. So, yan, itong pinag-uusapan natin, side by side, dapat yung Freedom of Information Act plus yung access ng media, no, at ng mga anti-corruption watchdogs sa mga transaksyon ng pamahalaan. Yan, lahat yan, pwedeng magtulungan yan bilang mekanismo para ma-discourage at mabantayan yung kaban ng bayan na minamanage ng ating mga opisyal. Nasa executive branch man sila, judiciary, o kaya dito sa ating Congress, no? Senate or House of Representatives. Okay po. So with that po, Professor, maraming salamat ulit sa oras po ninyo at syempre sa makabuluhan na naman po na talakayan po natin ngayong gabi sa usapin naman po nitong pagsasapublika na nga po ng SALN ng ating mga government officials. Panghuli po, may mga dagdag pa po ba kayong mensahe po, Professor?
Well, siguro at this point gusto ko lang i-challenge ang lahat ng mamamayan natin na kasi lahat tayo merong role, no? Meron tayong papel sa pagbabantay ng kaban ng bayan. Huwag nating ipaubaya yan sa ilang ahensya o ilang mga opisyal dahil pera natin ito eh, no? Kino-contribute natin ito taon-taon. Pinaghirapan natin. In fact, yung para sa mga regular na salary, tumatanggap ng salary sa gobyerno o kaya sa kahit sa private sector, halos 35% no or more, even sometimes more. 35% ng ating income kino-contribute natin no through withholding tax at pumupunta ito sa sa gobyerno no bilang tax sa bawat bagay na ating binibili, gasolina man ito o kaya yung binibili natin sa palengking mga bagay, no? Kung saan merong value added tax, no? At may nakapatong na taxation, business tax, no? Or indirect duties, yung pamahalaan. Lahat yan, nagko-contribute every transaction, nagko-contribute tayo sa gobyerno. Kaya itong pinaghirapan natin pera, in-expect naman natin na bumalik ito sa atin sa pamagitan ng mga serbisyo no ng pamahalaan at kasi dapat doon nga pupunta yan, hindi pupunta sa ibang bagay o para sa bank accounts ng ilang mga tao na nasa pamahalaan. So let's all do our duty and job in watching our taxpayers money. And lahat tayo dapat maging maging watchdogs, no, active watchdogs dito sa anti-corruption campaign. Okay. So magtulungan sana tayo, no? Hindi lang wag natin paubaya sa ombudsman o sa ating ilang opisyal na nagbabantay sa ating kaban ng bayan. Pero lahat tayo may papel at lalo na yung media. Lalo na yung media. Kasi yung investigative reports na ginagawa ng ibang nasa media organizations, malaking bagay yan para mailantad ang katotohanan related dito sa corruption. At sana magtulungan tayo lahat, no? Kasi talagang tayo ang matatamaan kung hindi tayo magtulungan. Okay po. Ayun po. Maraming salamat muli, Professor, at magandang gabi po sa inyo, sir. Maraming salamat din sa pagkakataon muli, Marian.